komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Miss Alice? Opo, Madam Chair. All right. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya, kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, Well, may I yes, Senjuro. One related question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen Loren. Salamat, Sen Loren, for your Good morning, Madam participation Chair. today. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bag. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay niyo? nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang Gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang ang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen Loren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen Joel Madam after Chair. proper time. Madam Chair. Yes, Sen Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Guo
kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Go? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Ngayon, This is yes, related. This is Senator, a related, Madam related Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita Huaping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Go ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po, ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, Kung anong safety na sabi, kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Sendo Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya Okay. nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? May Para matulungan ka namin. Sige. death threat po. May Sino death threat. nag-threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you May discuss death it in threat po. public? The people ought to know about May- it. May death threat po na may Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin. Tulungan mo ako, Sec, na may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Wala, Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable as far Pero as sa unacceptable, Senyor. Pero parang sasagutin hindi na. ko may committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos ng kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo, hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair, Yes, and Lauren, for thank you. one related question. Since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino, paano ka nagkaroon ng passport, then you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to
find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, For the record, para sa kabat na gamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ilial were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo, Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruth. Quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for, mabilis lang to sana, Madam Chair. please, Sen. Rafi, and then Related please, to we need sa to sabi take ni a 1-minute Lauren. suspension. Yes, Sen. Rafi. Malala ko yung sa previous hearings ng committee ninyo, nabanggit yung pangalan John Patrick Samson na supposed to be fixer na tumulong para ma-facilitate yung pagkakuha ng late registration, birth certificate hanggang passport ni Miss Alice Guo. Bakit hindi po natin siya iniimbitahan? Salamat, Sen. Rafi. Actually, iimbitahin natin yung si John Samson sa susunod na pagdinig. Bahagi po siya ng tanong ko mamaya-maya sa ibang resource person natin. So let us... Last na po. Yes, please. Last na and Last na. before we suspend. Yung last hearing, merong sinulat si Sheila Go sa papel na sabi niya secretary, hindi naman yun sa executive session. So pwede bang may divulge kung sino yung dalawang pangalan na sinulat na hindi nabanggit sa hearing ng mga senador? Mamaya po ay i-divulge din yung dalawang pangalang iyon, pero meron na pong isang related resource person sa dalawang iyon na nandito ngayong araw at siguradong matatanong natin. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. Sir, Joel, before we suspend for 1 minute. to suspend the deliberation and attorney, please. Attorney, Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice. Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Well, I will accept that, Madam Chair, but ang problem kasi is kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank you. Salamat, Sen. Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi na pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. So we will suspend for 1 minute and then resume after 1 minute. Hearing suspended. Statement of Sen. Rafi, I still don't get it, Madam Chair, why she cannot disclose it in public. Hindi po ba, Madam Chair, isn't it more natural to expose it in public so that she is protected? I don't get it, Madam Chair. I really don't get it. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. If you really wanted protection, Madam Chair. So it doesn't make sense. Hiding it doesn't make sense, Madam Chair. I agree, Sen. Joel. Actually, kung talagang may death threat, mas talagang kung talagang humihingi ng proteksyon, walang kinalaman ng security threat din sa pagsagot lang tungkol sa pangalan ninyo. That's already established
The threat will not be made worse by confirming what is in documentary evidence. But in any case, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon nga sa Supreme Court, in the case of the Office of Court Administrator VU, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. Ad nauseam na po ito. Halos naduduwal na po kami sa pag-ulit-ulit nito. No? Alice Guo, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee. Legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Chair, Yes, Sen Madam Ko. Chair, when we were in recess kanina, the pending matter was the refusal to give us details of the death threats that she herself brought before us. And Siya yes, Ms. Maynard. nag-volunteer. Binolunteer niya sa information sa atin eh. Then pinupurso namin ayaw mong sagutin. Ngayon, I think the prevailing sentiment is hindi siya makahingi ng executive session. Sagutin niya ngayon lahat. Yung kasi kung totoo naman na may death threat ka, na-monitor ka na rin nung nagbigay ng death threat sa'yo, kahit mag-executive session, di alam na rin yan, sinabi mo na rin sa amin, ikaw pa rin yung source. Kaya hindi kami papayag sa executive session. Ngayon, ang prevailing sentiment, if I'm not mistaken, is you have to answer the questions relating to that particular subject matter na ikaw mismo ang gamiting ground yun to cite the witness or the resource person in contempt. At Alice, sa lahat dito, akong pinaka-lenient actually na ayaw ka i-cite in contempt. Pero in this particular case, kahit anong pag-isipin ko, you have to answer eh. Wala. You have to answer, and if we require you to answer publicly, you have to answer. You can invoke a right, pero pag-usapan namin yun. But when we deny that you are not entitled to such a right, then you have to answer. Otherwise, makukontempt ka talaga. So I'm presenting that alternative ground, Madam Chair. If we can use that, kasi parang pagkalap ko nung nag-break tayo, that was the hanging matter na release ni Senator Bato, followed up by Senate President Pro Tempore. I know. Actually, there are two hanging matters. Isa na yung tungkol sa death threat na yan. Pero higit pa doon, yung question ng identity. Dahil proven na ng NBI at proven na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping, iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinungalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo alias Guo Huaping in contempt as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Joel of this committee as Hopefully- seconded by Senator Joel. Yes. Thank you. anyway, Mayo? she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? Yes, Maino. Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon may entries siguro doon na coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? I can flash the passport page, Maino, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confirmed document then? And then I will ask her now,
if she remembers accomplishing the said document of whopping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago and she said no. Can you flash the document? Used by the NBI. I mean, use the document, di ba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun at what particular age, kumbinsido na tayo din. Therefore, she's lying before us, di ba? Meron po tayo ditong doctor's report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Go at ni Guo Huaping at na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Go were affixed by one and the same person. Do you have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit. Dahil pinakita na natin dati kay Alice Go. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin pa ulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi going the extra mile ang komite. Pero kasi malalinan pa rin ang sinusukli nyo. Comsec, do you have the supporting document on para i-project dito sa ating monitor, yung ginamit ng NBI to come to this conclusive opinion used in all courts of the Philippines, ang fingerprint matching. Madam Chair, Yes, Senator Joel. when we will bear it out later or not, that is the basis, Madam Chair. If this is the prevailing stance, then witness won't play around with the Senate. I think that is the only reason why we are doing this, because she's obviously playing around, Madam Chair. We have given her enough time, so many chances, Madam Chair. I have never seen a witness na ganito karami yung chance na binibigay natin magsabi ng katotohanan. Pero kung ayaw talaga, Madam Chair, she has to face the music. Agree, Sen Joel. But Comsec, i-flash po natin please yung passport ni Guo Huaping para masagot niya yung one more chance na tanong ng minority leader. While Can we waiting, pull that up? Madam Yes, Chair, SP Pro Temp, Jinggoy. habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano, I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga Senator ko ako, malalaman din niya eh. Ngayon sabihin mo sa amin, sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Oh, sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi, ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How would you threaten? Ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. You, Pasensya na po talaga, Sen. how were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. Talaga makukulong ka. Madam Chair, if just in case the court will allow the Senate to be detained here, Sa pinapakita namin ulit na passport, age ng passport mo, sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Go po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo. Alam na namin, Guo Huaping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Lahat You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I Madam Chair, return to Medyo- yes, minority She was leader. trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? Sen, may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po ng sasabihin ko po dito may incriminating my own self po.
Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may, kailangan may particularity. Hindi Opo. pwedeng wala. Opo, may final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. Citizenship. I think there is 7 pending cases po sa korte po ngayon. No, Isa na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka ng estapa, hindi naman connected sa estapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ako sa korte. You have to specify. Saan ka ma-incriminate na ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina, di pala citizenship. Ang dapat po pala COMELEC po. Comelec, May na-file na po na pending case po sa COMELEC po. material. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with consciousness already. Who happens to be the younger Alice Go, yun yung theory ninyo. Pero yun ang gusto ko ipakita natin sa kanya. Concept, pwede ba nating i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Guo? Madam Chair. Yes, Sen. Rafi. Unrelated question. Yes, noong August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron 2 passport si Alice Goo. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino? Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Miss Sheila Guo sa paalala ni Sen. Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Guo. Madam Chair, I have only 1 Filipino passport po. Yes, you have only 1 Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for... Hindi na yan nus-nus na bata, di ba? May consciousness na yung nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Guo. Alice convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na, tapos na po, na-declare nyo na po siya. On the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. You mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo, too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na, paano, tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. I mean, it's too much, but, hindi na po sanggol yung nandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, it puts to rest your nagtammark ka. Ilang taon ka nung nagtammark ka dyan? Siguro, you do not know how old were you? Wala po ako naalala, Sen, na may ginawa po akong thumb mark po sa ganung papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Mr. Temp. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Punta natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints at saka pirma. Oh, yan. May signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair, Let her answer. Is that your signature, Alice? Ah, Pati.
Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Ano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po ng ganung dokumento. Confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. Ang NBI, iisang tao lamang po. Yun po yun. Okay, Madam Chair, just one Sen Joel. so sick and tired na whether Hua Ping and Alice Go identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So, ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming, siya ho yun, si Hua Ping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Hua Ping, hindi Alice Go dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilalan mo, Alice, Hua Ping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun. Diba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, akin po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature Hindi ko na po. ako nagtatanong doon. Hindi na ako nagtatanong ng Hua Ping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad? Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ni dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Sa tingin ko, Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papicture ka pang di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief. Really, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair. I second the motion. Salamat, Sen JV at Sen Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect for the laws of this country. The committee will coordinate with any court ordering your detention, pero re-respetuhin mo ang Senado. Madam Chair? Maybe the serious person to answer my question first, Madam Chair. We will have one, Miss Alice, isang huling sagot sa puntong ito sa tanong ni Sen Joel, and then isang related na tanong kay Sen Roy, and then itutuloy ng chair yung mga tanong ko, and the majority leader as well after Sen. Yun din pala yung gagawin mo at sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka, iniwanan mo kami.
Binastos mo kami, binastos mo yung buong gobyerno. Hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay yung mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahuaping. Question. Bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Senjo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo. Meron ba tayong limit dyan o unlimited tayo? Merong limit po yun. Wala. And kapag ang resource person sumasagot ng totoo sa atin, hindi naman natin siya sinasite. Pero sa bawat hearing man lang, hindi siya magsabi ng totoo. So, Right natin now- siyang incite in contempt. Right now, Madam Chair, she's facing 3 contempt citations already. If I'm correct, 3 na? O 2 pa? Yung previous niya, yung nirol mo ngayon lately, at saka Yes. Yung nauna pong citations in contempt natin dahil hindi siya nag-appear, dahil tumakas siya. Na nag-appear siya, kinailangan na naman natin siyang i-cite in contempt dahil nag-appear man siya, evasive at false ang testimony siya sa atin. Nagsisinungaling siya sa komite. And maybe this third question, Madam Chair, is pang third na niya na contempt citation ito ngayon kung ayaw talaga niya mag-cooperate, yung source ng kanyang threat. Alam natin na very personal interest and personal security concern. But then, bakit ayaw niya mag-cooperate sa atin kung we are here to, Alice, we are here to help you. You are facing people from government. We can help you with that threat. Huwag kang matakot. Sino ba yung tao na yan? Siga ba talaga yan? Hindi yan kaya namin? Magsabi ka. Wala kami sasantuhin dito. Kahit kami, hindi na ako pulis. Pero senador ako ngayon. Hindi ko pa rin sasantuhin niya kung sino yung tao niya na nagtitrade sa iyo. Sige nga, mag-cooperate ka sa amin kung sino yung source na yan para malaman natin ngayon at matulungan ka namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, just one... Before Miss Alice, sagutin mo yung tanong ni Sen. Doroy, Sen. Loren, and then the majority leader is next. To simplify, ang kailangan lang natin na impormasyon for now from Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas ng mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate. Pangalawa, at sino yung nagbigay ng Philippine passport. Ganun kasimple. Isang oras na tayo dito, maraming issues. Sagutin lang yon, matutulungan ka namin. And your lawyers will understand that. Yun lang. Sino? Dahil ang PSA, with all due respect, at ang DFA, mukhang napasukan ng sindikato. Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon na ikaw, inamin na ng PSA na meron higit sa 1,000 na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kaming hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na Alice Go. Yun nga, Madam Chair. Salamat, Madam Sen. Chair. Loren. Sen. Rafi, before the chair recognizes. So, for the record ulit, Sen. Loren, na-establish natin in previous hearings na finailan ng late registration of live birth
si Alice Guo inisyuhan ng birth certificate pero dineclare na ng PSA na irregular yung birth certificate na iyon. Kaya pinapa-cancel sa Office of the Solicitor General. And then, if I may just finish, Sen. Rafi, before recognizing Majority Leader and then Sen. Rafi, kaya nakapagkuha ng Philippine passport. I will just recognize at this point now Majority Leader and then Sen. Rafi, and then itutuloy ng Chair yung questioning, and then each in order of arrival beginning with the SP Pro Temp and the Senate Minority Leader. To inform Branch 109 of the Regional Trial Court based in Capas, Tarlac of the said citation, Madam Chair. Thank you, Majo. Comsec, please do that. And please include in the communication to the good court yung sinabi ng chair kanina sa citation in contempt kay Alice Guo o Guo Huaping that this committee will coordinate with the court ordering her detention. So we will coordinate with that court. And lastly, Madam Chair, Madam Chair. just Sen- to thank- Madam Chair. just in that Yes, particular Sen. Joel and then Sen. Rafi. communication to the court, we also would like to put into the records how much we appreciate, Madam Chair, the confirmation of the court and the respect of the court to this committee to allow Guo Huaping to appear before us, Madam Chair, because we wanted to put that into the records, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Oo, ina-appreciate ng buong komite at ng chair na pinaunlakan ng judge yung written request na ipaapirin at pasalitain sa ating komite si Alice Guo Huaping. Kaya Magsinungaling. Ang importante sa akin dito ngayon, yung sindikato lumalaki ng lumalaki habang tayo nag-uusap dito. Tulad ng sinabi ni Sen. Lauren, yun talagang tinutumbok ko noong pa man, Madam Chair, at total nabanggit naman sa previous hearing, yung kasabwat na para siya ay makakuha ng birth certificate through late registration. Kailangan siguro isa sa matutumbukin natin para mabuwag ng sindikato na ito, sino-sino sa late registration sa local registrar's office ang makasabwat niya dyan sa Tarlac, kaya siya nakuha ng birth certificate, at sino yung mayor at that time, sino yung hepe ng local registrar's office, at ilan na ba ang mga Chinese national sa bayan na yung sa Tarlac ang nabigyan din ng birth certificate, Filipino birth certificate to late registration. Because napakalaking problema ito, Madam Chair. 1,200 sa Davao del Sur lamang yan. Yung foreign nationals na nabigyan ng Filipino birth certificate, naging instant Filipino citizen. Now, hindi lang po sa Davao del Sur, kundi sa iba't iba pang lugar sa bansa. And then the immigration, ito, at puro na lang tayo nakakonsentrate sa isang topic, lalawak ang sindikato until such time baka pagising natin na take over na tayo ng mga Chinese nationals. Thank you, Madam Chair. salamat. Thank you, Sen. Rafi, and we will pursue those points during your question time.